Sa Lunes pa ang traslasyon ng itim na Nazareno pero ngayon pa lang nagsimula na ang mga aktibidad para sa pista. Para sa update, may live report mula sa Quiapo, Maynila, si Mon Gualvez. Mon, anong mga aktibidad dyan ngayong araw para sa pista ng itim na Nazareno? Cheryl, kasabay nga ng pagbabalik ng traslasyon ngayong taon ay ibinalik din this year yung pagbabasbas at pagpuprosesyon naman ng mga replika ng Poong Itim na Nazareno kasama ng mga estandarte na ginagamit nga ng mga nagmamay-ari ng mga naturang poon sa mga barabarangay at sa mga bahay-bahay. Nandito kami ngayon sa may Carriedo Street sa gilid ng Quiapo Church kung saan nandito yung unang pila or unang bilang ng mga poon or replika ng mga Poong Itim na Nazareno kung saan in a little while sisimulan na nga yung pagbabasbas. Mahaba-haba na yung pila na ito ng mga poon na yan. Umaabot na yan ng Carlos Palanca Street at Carlos Palanca Bridge sa mga oras na ito. At lahat ito ay talagang ngayon lamang ulit ibabalik. Last year, kung maaalala natin, binasbasan lamang pero hindi ipinrosesyon. At kung maaalala rin, in the previous years before the pandemic, ginagawa ito around January 7. 2 araw bago nga yung mismong kapistahan. Pero ngayon, minabutan na nilang mapaaga ito at hatiin sa 2 araw, ngayong araw, January 3 at January 4, para nga daw hindi ganun kadumog yung mga deboto na magdadala ng mga replika. Isa sa mga dahilan kung bakit nila ginagawa ng mas maaga itong pagbabasbas ng mga replika ng mga poon or ng imahen ay para nga hindi na ito dalhin sa mismong araw ng traslasyon o prosesyon ng Itim na Nazareno sa darating na Martes o sa January 9, kung saan mas nakatutok lamang ang atensyon ng mga otoridad sa mangyayaring prosesyon ng Poong Itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang dito pabalik sa Quiapo Church. Cheryl. Doon sa mga papunta pa lamang dyan sa Quiapo ngayong oras na ito, kamusta ang lagay ng mga kalsada? Ma-traffic na ba, Mon? Sa mga oras na to, in fairness, sa Quezon Boulevard, Cheryl, maluwag pa naman ang daloy ng traffic. Pero dito sa mga paligid or sa mga kalye na nasa paligid ng Quiapo Church or ng simbahan, talagang punong-puno na halos ng mga tao na nagpupunta rito dahil ongoing nga rin yung mga novena masses na ipinapatupad or ginagawa ng simbahan bago nga yung mismong kapistahan ng Poong Itim na Nazareno sa Martes. At the same time, pinapaalalahanan na rin ng mga officials ng simbahan ang mga motorista this coming Friday dahil first Friday of the month, first Friday of the year, inaasahan na mas mabigat po yung dami or volume ng mga tao magtutungo sa simbahan ng Quiapo. Kung maaari raw, iwasan na lamang itong Quiapo Church o yung Quezon Boulevard at humanap ng alternatibong ruta para nga doon hindi maipit eventually kung sakasakali this coming Friday. Dahil this coming Friday, Cheryl, may dagdag ko na lang din, magpapatupad ng 1 entry multiple exit itong simbahan ng Quiapo. Ibig sabihin, magkakaroon lamang ng pagpasok sa may Villalobos Street at labas na po lahat ng mga other parts of the church. Dito sa may Carriedo, sa may Evangelista, sa may Quezon Boulevard, lahat yon puro palabas na at magkakaroon din ng mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga bag na papasok nga sa loob ng simbahan just for the assurance lamang ng safety din ng mga deboto na magpupunta sa simbahan at paghahanda na rin ito sa mismong kapistahan mismo on Tuesday. Cheryl. At kumusta na nga ba ang ginagawang paghahanda dyan sa Quiapo Church at maging sa Quirino Grandstand para sa pista sa Lunes? Kasado na ba yung salaming papalibot nga sa imahe ng Nazareno sa andas? Oo, puspusan na, Cheryl, yung ginagawang preparations. Actually, kanina sinilip natin ang Quirino Grandstand. Ongoing nang ginagawa yung pinaka-backdrop at saka yung mga ilang entablado o stage doon na gagamitin nga sa magiging umpisahan natin sa pahalik, hanggang sa mismong umpisa ng mga misa at saka traslasyon or prosesyon ng Itim na Nazareno, habang dito sa mga ibang bahagi naman ng mga kalsada o rutang daraanan ng prosesyon, talagang tinatapalan na yung ilang mga butas ng nasa kalsada para nga hindi magdulot pa ng panganib o kumbaga aberya sa mga debotong sasama. Yung mismong salamin na ilalagay din sa andas, patuloy din ginagawa. Hindi pa ito pinapakita sa publiko officially dahil meron pa mga last touches na ginagawa at checking na ginagawa din ng mga otoridad dito. Pero isang sigurado dito ay talagang wala ng araw sasampa sa mismong andas dahil sa gagawin na pagkakaroon ng salamin sa mismong andas nito, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.